Hello guys, it's me once again, and for today's video, atin namang susubukan ang talas ng ating isipan sa pamamagitan ng pagsagot ng mga palaisipan. Umpisahan na natin. Merong tatlong pintuan. Ang unang pintuan, merong killer. Ang pangalawang pintuan, merong leon na hindi pa kumakain ng 3 taon. At ang isang pintuan ay mayroong naglalagablab na apoy. Alin sa mga tatlong pintuan na yan ang ligtas pasukin? Unang pintuan ay may killer. Hindi pwedeng pasukin yon. Ang pangatlong pintuan ay may naglalagablab na apoy. Hindi rin pwede. At ang pangatlong gitnang pintuan ang siyang pwedeng ligtas pasukin dahil ang leon ay 3 taon nang hindi kumakain kaya patay na siya. Nakuha nyo ba yung sagot? Kung nakuha nyo, i-comment nyo sa baba. Alin sa 4 na tangke ang pinakamabilis mapuno? Yung number 1, number 2, number 3, o yung number 4? Tingnan natin. So yung tubig na number 1 ay umaagos sa 2, yung 2 umaagos sa 3, tapos yung 3 umaagos sa 4. At mas mabilis na puno yung number 4 dahil yung outlet ng tubig ng number 3 ay nasa baba. Tapos yung inlet ng tubig ng number 4 ay nasa taas. Kaya mauuna munang mapuno yung number 4 bago mapuno yung number 3. Aling baso ang pinakamabilis na mapuno? Yung number 1, yung number 2, yung number 3, o yung number 4? Kung gusto nyong hulaan yung sagot, i-comment nyo sa baba. Titingnan natin kung sinong makahula. Mr. James was found dead in his room. It had no window and the door was locked. Walang bintana tsaka nakalak yung pintuan niya. At ang 4 na taong meron lang susi ay tinanong. Ang unang tinanong ay si Sophia, ang katulong. Ang sabi niya, I came to wake up Mr. James. When I saw him dead, I screamed. So, siya unang nakikitang patay na, si Mr. James. Si John naman, the butler, when I heard the scream, I ran to the room. Nung narinig niya yung sigaw, pumunta. I turned on the light and saw Mr. James with a knife in his neck. So, patay pala yung ilaw. Sarah, the governess, ang sabi niya, I rushed up along John. Kasunod siya ni John, yung butler. When he turned on the lights, the room was all bloody. So puno na ng dugo yung kwarto nung dumating sila. Ang sabi naman nung cook, I was preparing breakfast and I didn't see anything. So wala siyang nakita dahil nag-prepare siya ng breakfast. So sino ang pumatay kay Mr. James? Si Sophia ba? Si John, si Sarah, o si Jack? I-comment na ang sagot. Isip, isip, isip. Isip, isip. Gamitin ang isip. So, ang pumatay ay si Sophia. Kasi sabi niya, nung tinatanong siya, nung buksan niya yung pintuan, ay napasigaw siya dahil nakita niya si Mr. James na patay. Paano niya makikita si Mr. James na patay samantalang ang samantalang ang kwarto ay madilim? Malalaman lang niya na patay si Mr. James kung alam na niya talaga. Kaya ang pumatay ay si Aling pintuan ang pipiliin mo? Which door will you choose? You're locked in a room. The salvation lies behind 3 closed doors. So, 3 pintuan pagpipilian. Merong isang pintuan, a serial killer who killed 300 people in 1890. Yung isang pintuan ay merong 1,800 degrees Fahrenheit na flame, lumalagablab na apoy. O yung isang pintuan na may liquid nitrogen na pwede kang ma-frozen hanggang sa mamatay ka. Alin sa 3 pintuan ang iyong pipiliin? Isip, isip, isip. Yung may nagye-yellow ba?
Yung naglalagablab na apoy o yung may serial killer? Alin sa tatlong pintuan ang pipiliin mo? So ang pipiliin ay ang pintuan na may killer, dahil nung pumatay siya ay noong 1890 pa at matagal ng panahon nangyari yon, kaya patay na rin siya. One morning, little Mary got trapped in a castle in Costa Rica. There are 4 doors and one leads to freedom. So sa 4 na pintuan, isa lang yung pwede siyang makalaya. 1. Lava will immediately melt anyone. Number 2. The killer clown would beat any person to death. Yung number 3 na pintuan, deadly frost will freeze her at once. So, mamamatay siya sa ginaw, lamig, mapupros siya. At number 4, cubs will shoot any man or woman indiscriminately. So, alin doon yung pintuan na safe para siya makalaya? Isip. At ang tamang sagot ay door number 4, sapagkat ang sabi nga, yung pulis, ang babarilin lang niya ay man and woman, samantalang si Mary is not adult, siya ay bata pa. Sino ang nanalo? Sino pala ang mananalo? Yung duck o yung frog? I-comment nyo sa baba ang inyong tamang sagot. Pero para sa akin, ang nanalo ay yung frog. Kasi habang nasa loob siya ng tuka ni Duck, siya naman ay nakasakal dun sa leeg ni Duck. Kaya habang sinasakal niya, iluluwa siya ng Duck. Pero kung may iba kayong nakitang sagot, comment down below. The police were called in by Alice, the maid, after she found Mrs. James' body. I was cleaning when I heard a gunshot. I called Mr. James and left a message, sabi ng katulong, telling him something bad had happened and she should come home immediately. Sinabi niyang umuwi kaagad yung asawa ni Mrs. James. The police went outside and found Mr. James approaching the house. So parating si Mr. James. That's terrible. Who could have possibly shot my wife? Ang tanong niya sa mga pulis. The police arrested him immediately. So, bakit siya ang inaresto kaagad? Yun ang tanong. Bakit? Bakit si Mr. James ang inaresto samantalang wala siya dun sa pinangyarihan ng krimen? Isip. Isip. Time is up. Kaya inaresto si Mr. James dahil wala pa naman nagsasabi sa kanya ang tungkol sa nangyari kay Mrs. James. Pero bakit alam na niya kaagad? Kaya siya inaresto. There are 2 islands connected through a bridge. There is a boy and an apple tree on one island and a girl on the other one. The bridge can withstand the boy and one apple at the same time. So, isang bata at isang apple lang yung pwedeng dalhin nung bridge. So, but he needs to bring 2 apples to the girl. Pero kailangan niya magdala ng 2 mansanas doon sa babae sa kabilang isla. The boy is only allowed to cross the bridge once. So, minsan lang siya pwedeng tumawid. What should he do? Ano ang gagawin niya? So, ang gagawin niya para siya makatawid sa bridge ay ijajagil niya yung 2 apple.
Dahil pagka nagja-juggle siya, nasa taas yung isa, nasa baba yung isa. So hindi nagsasabay na hawak niya. Who is the biggest fool? Yung number 1 tsaka number 2 na nagsiswing. Yung number 3 na nandun sa taas nila. O yung number 4 na may daladalang basket, tapos nakatungtong sa hagdanan, tapos may hawak na hammer. Sino sa kanila ang baliw? At ito naman, who is the biggest fool din? Yung isang lalaki, yung number 1, yung number 2, number 3, or your number 4. Yung 1 ay nakaupo lang, tapos yung number 2 nilalagari yung upuan ng 1, tapos yung number 3 nilalagari naman niya yung upuan ng number 2, tapos yung number 4 nilalagari niya yung inuupuan niya. So sino sa kanila ang pinaka fool? Comment down your answer. Dito naman, sino naman ang biggest fool? Yung number 1 mahulog sa manhole, yung number 2 madadapa dun sa rake, yung number 3 mababangga niya yung kahoy, yung number 4 na masasagasaan, o yung number 5 na nakakotse. I-comment nyo na yung sagot nyo. So, sino sa inyo ang may pinakamaraming nakuhang sagot? Ibig sabihin lang yan, matalas pa rin ang inyong isipan. At muli, maraming salamat muli sa panonood ng aking video na ito. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button para maging updated pa sa lahat ng mga video gagawin ko. Muli, maraming salamat. See you next time.